Tayo lang ang nandito kahapon, di ba? Tanong ni Dada. Tumango naman kami lahat. So ibig sabihin ay nandito lang din na nagpakalat ng tungkol sa kanila. Tiningnan niya pa kaming mag-asawa. Tama. Pagsang-ayon ni Erwin. Mga dati na naming kasambahay ang kinuha ko. Walang bago. Salubong pa din ang kilay at inis na tugon ko. Sino lang ang bago? Tanong ulit ni Hermon. Nag-isip muna kami sandali at saka tumingin sa inuupuan ni Aden katabi si Louie malapit sa shelves ng mga libro. Oh, bakit masama ang tingin niyo sa kanya? Kaya nga siya nandito para sabihing malinis ang konsensya niya. Pagtatanggol ni Louie kay Aden kahit wala naman kaming sinasabi. Wow, lawyer ka na pala ngayon? Sabay-sabay na namang tugon ng tatlo pa naming kaibigan. Mahina namang natawa ang mga babae. Tama po siya. Nung napanood ko po yung news, naglakas loob na po akong pumunta dito para po patunayang malinis pong konsensya ko. Paliwanag ni Eden. Tiningnan niya pa kami isa-isa. Huminga muna ako ng malalim. Sino pa ba ang bago dito? Tanong kong napapakamot na sa sentido ko. Nagpipigil lang ako magwala dahil inaalala ko ang mga magulang namin ni Marian. Baka atakihin pa sila sa puso. Si Nash. Duwit na lang sabi. Malalim din ako napaisip kung bakit magagawa iyon ng nurse ni Mama na sa akin dapat naka-assign pero ayoko ngang maalis sa paningin ko ang asawa ko kaya nilipat namin sa bianan ko. Maganda ang record niya sa ospital. Laging nasa Employee of the Month. Kaya nga siyang kinuha kong maging nurse sana ni Ricky. Wika ni Papa nang marinig niyang ito ang suspect namin sa pagkakalat ng maling impormasyon. Tita Christine, sa'yo po naka-assign si Nash. Wala po ba kayo napapansin kakaiba sa kanya this past few days? Tanong ni Hermon sa biyanan ko. Ito talaga ang may pagka-detective sa aming magkakaibigan dahil bukod sa CEO na siya ng kumpanya nila, ay secret agent din siya ng NBI. Ang napapansin ko lang ay lagi siya nagtatanong tungkol sa dalawa. Tugon ni Mama Christine. Tinuro pa kami ni Marian. Hindi ko naman binibigyan ng ibang kahulugan. Minsan kasi kinikilig pa siya. Dagdag pa niyang sabi habang sumisinghot at panay-punas ng tissue sa gilid ng mata. Kanina pa kasi sila umiiyak ni Mama Barbara. May CCTV ba dito? Tanong ulit ni Hermon pagkalipas ng ilang segundong katahimikan. Meron. Mabilis kong tugon sabay turo sa likod ng bookshelves. Akalain lang na simpleng cabinet pero pinto ito. Sa loob pa nito ay maliit na kwarto at nandoon nga ang mga computer at collection ko ng mga sandatang pumuputok. Mahilig kasi ako mag-collect ng iba't ibang klase ng baril. Tumayo ang apat kong kaibigan at pumasok sa sinabi kong silid. Ipinaubaya ko na sa kanila ang pagtingin sa computer. Confirm. Sina siyang gumawa ng ingay nung nag-uusap tayo kahapon nang may marinig tayong kaluskos. Mukhang nakikinig siya sa usapan natin dahil nakalapit ang tenga sa pinto. Sabi ni Hermon pagkaraan ng ilang minutong pananatili nila sa secret room. Ibinigay pa nga niya sa akin ang cellphone niya. Nakasave na kasi doon ang kopya ng video sa CCTV. Pero wala pa tayong matibay na ebidensya. Mahirap ang magbintang. Tugon naman ni Dada. Ano naman kaya magiging motibo niya? Nagtatakang tanong ni Daisy. See? Yan ang sinasabi ko kagabi na hindi lahat ng kaharap ay maganda ang motibo. Singit ni Ann. Tahimik lang kami magkakaibigan. Mga mata lang namin na nag-uusap. Si Papa ay busy sa kausap niya sa cellphone. Mas tumami pa yata ang gatla sa noon niya dahil sa ibinigay kong problema. Ito nga ba sinasabi ko kaya ayoko makalabas sa media ang tungkol sa sakit ko. Tahimik lang din ang mga mama namin ni Marian pero baka sa mukha ang pag-aalala nila. Nag-off na nga kami ng cellphone dahil hindi tumitigil sa kakaring. Baka nga kung wala sila ngayon ay nagwala na ako dahil sa pumutok na balita. Paano na din mga investors namin? May ini-inject lang sa akin sa Eden, pampakalma daw. Baka naman may tinitingnan lang siya. Huwag niyong bigyan ng ibang kulay ang ginagawa ng tao. Sambit ni Marian. Ipinagtatanggol pa niya halata namang may intensyon siyang makinig sa usapan namin kahapon. Tsaka dapat nandoon siya sa kwarto ng bianan ko at binabantayan ito dahil yun ang trabaho niya. Ano naman ang gagawin niya sa pinto ng library kung hindi siya nanunubok? Pagkaraan ng ilang minutong masensin na namin pag-uusap ay napagpasyahan muna naming kumain dahil pare-pareho kaming hindi nakakain sa tamang oras dahil sa pumutok ng balita. Magpaalam na kayo sa mga asawa niyo dahil walang lalabas sa bahay na ito hanggang walang umaamin kung sino nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa aming mag-asawa. Pinal na sabi ni Ricky sa mga kaibigan. Hala, bakit mo kami dadamay? Reklamo ni Dada. Paano pamilya namin? Reklamo din ni Hermon. Umamin na kasi kayo para makauwi na kayo.
Matigas na saad ko sa kanila. Ano na mga aminin namin? Tugon din ni Erwin. Hindi ko na pinansin ang pagrereklamo nila. Nauna na kami mag-asawang lumabas para pumuntang komedor. Naiwan muna yung iba sa loob ng silid-aklatan para ipaliwanag sa mga asawa nila ang sinabi kong walang lalabas ng bahay na ito. Bahala na silang magpaliwanag o mga twiran. Ma'am, sir, grabe naman po ibinalita nila sa inyo. Mga hindi po totoo. Nagagalit na ding sabi ni Fe. Nakaupo na kasi kami sa hapagkainan at sila naman ay pinaghahainan kami. Oo nga po, sir. Yung isa nga po, sa SOCMED ay sinagot kong wala naman po kayong sakit. Kung ano-ano pa po sa mga sinasabi nila tungkol sa inyong dalawa. Saad naman ni Lorna. Naglalagay naman ito ng mga baso at nagsasali ng tubig at juice. Meron pa nga pong, kaya lang daw siguro pinakasalan niyo si Ma'am Marian ay dahil nasisiraan na kayo ng isip. Sino naman daw po magpapakasal sa isang mahirap? Sabi naman ni Aidan na naglagay ng 2 bowl ng kanin sa tig-kabilang dulo ng mahabang lamesa. Nako, kayong tatlo, kung ano-ano mga sinasabi niyo sa mag-asawa, hindi naman kayo nakakatulong. Awat ni Manang sa pagsasalita ng 3 kasamahan niya. Sorry po sir, ma'am. Sabay-sabay nilang hingi ng paumanhin dahil sa kadaldalan nang makita nila kaming nakayukong pareho. Hindi na kami kumibo at tahimik na lang kaming nagpunas ng tissue sa gilid ng mga mata. Lumaki na pala ang issue. Pati ang pagpapakasal ko kay Marian ay nagawa pa nilang usapin. Napatiimbagang tuloy ako nang makita kong patuloy pa din sa tahimik na pagluhang asawa ko. Kaya kinabig ko siya palapit sa akin at saka ko niyakap. Shh! Promise, mananagot sa batas kung sino man ang nanira sa atin. Nagngangalit ang bagang kong pangako sa asawa ko. Tuluyan na siyang napahagulhol sa dibdib ko kaya mas lalo ko siyang niyakap ng mahigpit. Nahimasimasan lang siya nang sunod-sunod na nagsidatingan sa dining room ang mga kasamahan namin sa library kanina. Kahit anong sarap ng pagkain hindi ko malasahan dahil sa nalaman ko sa mga kasambahay namin kung ano-ano na palang paninira ang lumalabas ng tungkol sa amin ni Ricky. Mabuti na lang at nandito sa Eden, nag-inject siya ng pampakalma sa asawa ko. Ano naman kasi intensyon ni Nash sa paninira sa amin? Ngayon ko nga lang siya nakilala. Tsaka ang lakas ng loob niya. Sa ospital pa nga nang bianan ko siya nagtatrabaho tapos tatraydo rin niya ang nagpapasweldo sa kanya. Mabuti na lang at maasahan ng mga kaibigan ng asawa ko kahit minsan ay malakas mang asar. Pagkatapos namin kumain ng late breakfast at nakapagpahinga ay napagpasyang pumunta sa maluwag na sala ng aming bahay para doon ituloy ang naudlot na pag-uusap namin kanina. Nakita pa namin si Nash na tumitingin sa cellphone niya habang nakaupo sa isang sofa. Bro, hindi ko magagawang binibintang mo! Sigaw ni Dada. Alam kong matagal ka nang mainggit sa akin, kaya sigurado akong ikaw may kagagawa ng pumutok na balita tungkol sa aming mag-asawa. Kahit di naman totoo. Sigaw din ni Ricky. Nagtabi-tabi naman kami mga babae at magkakahawak pa ang aming mga kamay na nag-iiyakan. Maglubay na nga kayo. Kung kailan kayo nagsipagtanda, saka pa kayo nag-aaway-away. Natatakot niyo tuloy sila. Awat sa kanila ni Papa Robert. Kami ang tinutukoy niya at sila Mama Barbara at Mama Christine, kasama sila Daisy, Ann at Eden. Siya po kasi tito, hindi naman totoo sinasabi tungkol sa akin. Sabat ulit ni Dada. Umamin ka na kasi, talagang inggit ka nung nag-aaral pa lang tayo kaya ganyan ka. Sigaw din ni Erwin kay Dada. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang binitawan nila sa isa't isa. Walang uuwi sa inyo. Papaimbestigahan ko kayong 4. Mahinang sigaw ni Ricky. Bakit ako nadamay? Sambit ni Louie. Sino naman kasi magpapalabas noon? Tayong 5 lang naman nakakaalam noon kahapon. Alangan namang ipamalita, yun ang sarili kong pamilya. Gigil na sabi ni Ricky. Kahit na may inggit ako, pero hindi ko magagawang traidorin kayo. Amin ni Dada. See, may inggit ka talaga kaya ka ganyan. Sita naman ni Louie. Sige, pahayag ako magpaiwan para patunayan sa inyo malinis ang konsensya ko. Pahayag ulit ni Dada. Kayo, pumahig na kayo. Wala kayong magagawa. Nalilisik ang mga matang saad ng asawa ko sa mga kaibigan niya. Hindi ko alam na may ganitong side pala siya. Akala ko yung masama na ang pinapakita niya sa akin noong nakaraan. Yun pala ay may isa sa mapa sa ugaling ipinapakita niya. Tumigil na nga kayo. Imbis na resolbahin natin ang problema, dumadagdag pa kayo.
Naiiyak kong sigaw sa lima. Pinapakalma naman ako nila Daisy at Ann pero umiyak na din sila. Ang ganda-ganda ng usapan kanina. Bakit kayo ganyan? Nalilitong tanong naman ni Don. Nagtuturo-turuan pa kayo? Hindi na kayo marunong mahiya? Mga CEO pa naman kayo ng mga malalaking kumpanya. Sigaw ni Papa Robert dahil nagtuturuan pa ang magkakaibigan na akala mo yung mga bata. Wala naman sumagot sa kanilang lima. Tara na hon, hayaan na natin ang mga parang batang mga iyan. Lalo na sumasakit ang ulo ko. Akala ko naman nagsipagbago na, hindi pa pala. Aya ni Papa Robert kay Mama Barbara. Makalukuhan daw kasi sila noong nag-aaral pa kaya nasabi ng bianan ko na hindi pa sila nagbabago. Papunta na ng garden namin sila Mama Barbara dahil meron doong pinto para makalipat sa bahay nila pero masama pa din ang mga tinginan ng 5 CEO na akala mo'y naglalabanan sa boxing ring. Nakakuyom pa ang mga kamao. Pakitulungan nga akong paghiwa-hiwalayin mga ito. Hingin tulong sa amin ni Don. Nagbitiw naman kami mga babae na mga kamay saka kanya-kanyang lapit sa magkakaibigan. Ako kay Ricky, syempre, si Eden kay Louie, si Dom kay Hermon, si Rob kay Dada at si Daisy kay Erwin. Sinamahan naman ni Ann ang mama ko. Pareho pa din silang umiiyak. Kanya-kanya na nga kaming hila sa mga lalaki. Dinala ko si Ricky sa guest room pa din. Tulak-tulak ko ang kanyang wheelchair. Dinala naman ni Dom si Hermon sa itaas. Si Dada ay dinala ni Rob sa kusina. Sa garden pumunta sila Louie at Eden at saka Daisy at Erwin. Mahal, ano ba naman kayo? Ngayon pa kayo nagkagulo? Paano kung mabalita din na nag-aaway-aaway kayo magkakaibigan? Ano na lang sasabihin ng mga investors nyo? Sit ako sa asawa ko pagpasok pa lang namin ng kwarto. Patuloy pa din sa pagtulo ang maalat kong luha sa aking makinis na pisngi. Mahal, pasensya na. Wala naman kasi makakaalam noon kung wala nagsabit kahit isa sa kanila. Sigaw ni Ricky kaya tuluyan akong napahagulhol. Mahal, I'm sorry. Hingin po manhin niya. Nagpupumilit pa nga na lumapit siya sa akin pero hindi makalapit dahil nahihirapan sa wheelchair na pinalaki. Nakaupo kasi ako sa sofa. Nakapwesto naman siya sa tabi ng kama. Puro ko naman ganyan eh. Gagawa ka ng kasalanan tapos hihingi ng sorry. Patatawarin naman kita tapos pagkaraan ng ilang araw, uulitin mo na naman. Nakakasawa na. Sumbat ko sa kanya. Akala ko kasi magbabago na siya kahit papaano dahil naturuan na ni Eden ang mga dapat gawin kapag umaatake ang pagkaaburido niya. Mahal, don't leave me. Sigaw niya na makita niya ako lumabas ng kwartong kinaroroonan namin. Hindi ko na kasi kaya. Puro siya na lang bang iintindihin ko. Dapat naman ay labanan din niya ang nagpapatrigger sa kanya. Hindi yung puro ako na lang ang uunawa. Oh, galit pa din si Ricky. Tanong ni Mama pagpasok ko sa kwarto niya. Nakahiga na siya sa kama. Humiga din ako sa tabi niya at saka umunan sa tiyan niya at doon ulit ako napahagulhol. Bakit? Anong ginawa ni Ricky sa'yo? Nanggigigil na tanong ni Mama. Pinupunasan pa ng mga kamay niya ang luha kung patuloy pa din sa pagbagsak. Umiling lang ako. Bakit ka nagkakaganyan kung walang ginawa sa iyong asawa mo? Takang tanong ulit ni Mama pero may gigil ang binibitawang salita. Puro hikbi lang ang sagot ko. Maya-maya nang mahimas-masan ako, ikinuwento ko na din sa kanya ang mga pinagdaanan ko mula nung maaksidente si Ricky. Kung nooy na itatago ko pa sa kanya, ngayon ay hindi ko na kasi kaya. Mula noong paglabas pa lang niya sa ospital hanggang ngayon ay kinuwento ko kay Mama ang ginawa ni Ricky sa akin kapag hindi niya ako nakikita agad. Hindi ko na kasi kayang pigilan pa ang pagtitiis ko. Kung yung bulkan ngay sumasabog din kapag sobra na sa gas at yung gulong kapag sobra sa hangin ay pumuputok ang interior, ako pa kayang tao na nakakaramdam din naman ng pagod? Bakit ngayon mo lang sinabi? Naiiyak na ding tanong ni Mama. Nakakaiyak ko pa po kasi noon. Pero ngayon pa hindi na. Humihikbi pa ding sagot ko. Sinasaktan ka ba niya? Galit at gigil pa ding tanong ni Mama. Umiling-iling lang ako. Nag-iyakan na lang kaming mag-ina habang nakayakap siya mula sa likod ko. Narinig pa namin ang tawag ni Ricky sa likod ng pinto ng kwarto ni Mama pero hindi namin pinapansin. Pero nag-aalala din naman ako sa kanya kung sinong tumulong sa kanya para makapunta sa labas ng pinto. Kahit naman galit o naiinis ako sa kanya, hindi naman basta-basta mawawala agad ang pagmamahal ko sa asawa ko. Gusto ko lang naman maglabas ng sama ng loob.
Kung noon ay puro saya talakhak lang kami nung honeymoon namin, ngayon ay puro luha naman at pasakit ang nararanasan ko. Kaya minsan nagtatanong din ako sa sarili kung ano ba ang nagawa kong mali sa past life ko at pinaparusahan ako ng mga hindi nakakalakad na mahal ko sa buhay. Naitatanong ko din kung kailan kaya ako sasaya na walang lungkot na kapalit. Nakatulugan ko na ang pagtawag pa din ni Ricky sa pangalan ko sa labas ng pinto ng kwarto ni Mama. Hindi din siya pinagbuksan ng aking ina. Kaya nga ng inaasahan namin ay lumabas na naman kinabukasan ng balitang 5 CEO ng malaking kumpanya ay nag-away-away dahil daw sa asawa ko. Lalong nagtagis ang mga bagang ko dahil dinamay pa nila ang asawa ko. Hindi na nga ako kinikibo at doon na natutulog sa kwarto ng bianan ko. Nagawan pa kami ng kwento na mga mali naman. Yan ang abang sinasabi ko sa inyo. Para kayong mga walang pinag-aralan. Nakakahiya sa mga umaasang empleyado nyo. Sigaw na sermon ni Dom sa amin nang magtagpo-tagpo ulit kami sa sala. Tahimik lang kami nagtitinginan at nagtatagis ang mga bagang ng bawat isa. Ano, wala nang sasagot sa inyo? Kayo ang matanda sa amin tapos kayo ang mga pasaway? Kita nyo, hindi humihinto ang pagtunog ng mga cellphone natin kakatawag ng mga kaibigan at mga mahal nyo sa buhay. Hindi na ako magtataka kung bababa ang mga shares nyo dahil sa mga pinagkagagawa nyo. Sigaw pa ding sermon ni Dom sa amin. Nagmukhang siya patuloy ang matanda kesa sa amin. Totoo naman ang sinasabi niya, pero desidido kami sa pagmamatigas naming magkakaibigan. Nilayasan din niya kami nung wala siyang nakuhang sagot kahit isa sa amin 5 magkakaibigan. Kanina nga'y kausap na ni Louie ang kanyang mga magulang. Sinabi pang itatakwil ito kapag hindi nakipag-ayos sa akin. Hindi ko na narinig ang sagot niya dahil ini-off na nang nasa kabilang linya ang tawag. Kaya kakamot-kamot na lang ito sa ulo. Sinabi na kasing walang magbubukas ng cellphone dahil siguradong tatadtarin kami ng mga phone calls. Pero binuksan niya pa din ang cellphone niya. Natapatan ng daddy niya kaya siya ang nakausap. Hindi ko nga pala alam kung saan natulog ang mga ito kagabi. Hinatid na kasi ako ng hardinero namin sa pansamantalang kwarto namin dito sa ibaba nung maghahating gabi na. Hindi pa din ako pinagbubuksan ng pinto nung mag-ina. Mabuti't hindi na lumipat dito ang mga magulang namin ngayon. Mas lalo lang silang ma-stress sa amin. Pero ang mas inaalala ko ay ang asawa ko at biyanan ko hindi pa din lumalabas sa kwarto nung huli. Baka kasi hindi na niya ako paniwalaan sa mga ipaliliwanag ko. Ang mas inaalala ko pa ay kapag tuluyan na siyang sumuko dahil sa akin. Wala kasi nung umuwi kami galing honeymoon ay puro pasakit na lang ang idinudulot ko sa kanya. Sana nga lang ay hindi siya manawa sa pag-iintindi sa akin. Kuya Ricky, kumain po muna kayo para makainom ng gamot. Nagulat pa ako nang nasa tabi ko na pala si Eden. Sa lalim kasi ng iniisip ko ay wala na akong alam sa paligid ko. Nang ilinga ko ang paningin ko sa buong sala ay kami na lang pala ni Eden ang naiwan dito. Nasa komedor na po silang lahat. Sagot ni Eden. Nahulaan niya siguro ang tanong sa isip ko pero sabi ko sa loob ko, wala man lang nakakaalalang alalayan ako papuntang dining room. Basta na lang ako iniwan dito ng mga kaibigan ko. Sige. Pilit kong ngiti. Ibig sabihin ay dalhin niya ako sa komedor. Si Marian nga pala, lumabas na ba? Tanong ko sa kanya. Itinutulak na niya ang inuupan kong wheelchair. Hindi ko pa po nakikita mula nang magising po ako. Tugon naman niya. Hindi na ako kumibo hanggang sa makarating kami sa pagkainan. Nakita kong kumakain na ang mga bisita namin. Pakapuntahan sila Marian. Pakasabing kakain na. Masuyo kong utos kay Aida. Siya kasi ang malapit sa akin. Sige po sir. Mabilis niyang tugon. Binaba muna niya ang hawak na picture sa dulo ng lamesang walang nakaupo at saka siya lumabas ng dining room. Tahimik lang kaming kumakain na parang hindi magkakakilala. Umuwi na sila Rob at Daisy. Nag-walk out nga din si Dom kanina. Nasa bahay na din nila siguro ang mag-iina niya. Kaya 6 na lang kaming kumakain ngayon kasama si Eden. Kahit nga ayokong kumain hanggang wala si Marian ay hindi naman pwede dahil bawal daw kumalipasan ng gutom at maatrasado ang inom ko ng gamot. Laking pasasalamat ko. Kahit papaano ay hindi umalis si Eden. Talagang pinanindigan niyang hindi siya aalis at patutunayan niya na malinis ang kanyang konsensya. Pero pakunti-kunti lang ang subo ko para antabayan na ng asawa ko at biyanan ko sa pagkain. Kaya lang ay tapos na mga kasama ko sa pagkain ay hindi pa nangangalahati ang pagkain ko. Kakahintay kila Marian. Sir, dalhan na lang daw po sila ng pagkain sa kwarto ng mama niya.
Masama daw po ang pakiramdam ni Mama Marian. Magalang na saad ng kasambahay naming si Aida. Ano daw ang gustong kainin? Tanong ko na lang. Kahit daw po ano. Tipid niyang sagot. Sige, ipaghanda niyo na. Akin ang gamot ko, Eden. Tapos na akong kumain. Sabi ko sa kanila. Sumunod naman si Aida. Pumunta na siya sa kitchen para ipaghanda ng almusal ang asawa ko. Sasabay na akong pumunta sa kanya. Baka sakaling pagbuksan na niya ako ng pinto. Ito na po, Kuya Ricky. Inabot niya sa akin isang capsule na nababalutan pa ng parang aluminum foil. Salamat. Tugon ko nang abutan niya ako ng isang basong tubig. Pakihatid ako sa kwarto ng biyanan ko, please. Pakausap ko pa sa psychiatrist ko. Sabik na kasi ako makita ang asawa ko kaya hindi ko na mahihintay si Aida sa pagdadala niya ng pagkain sa kwarto ng biyanan ko. Mauna na ako sa kanya. Sige po, kuya. Mabilis naman yan tugon. Pumasto na siya sa likod ko para maitulak ang wheelchair ko, papunta sa tinutulugan ng biyanan ko. Minumura ko naman sa isip ko mga kaibigan ko dahil talagang pinabayaan na nila ako dito na mag-isa. Wala man lang nagtanong kung bakit hindi namin kasabay si Marian at biyanan ko sa pagkain. Salamat. Tatawagin na lang kita mamaya. Pilit ang ngiting sabi ko kay Eden. Sige po, kuya. Kiming sagot niya at saka ako iniwan sa labas ng pinto ng kwarto ng mama ni Marian. Hindi ko naman alam kung saan pumunta mga kaibigan ko. Hindi man lang yata ako tutulungang paamuin ng asawa ko. Kagagawa naman nila kung bakit nagalit sa akin si Marian. Sir, bakit po kayo nandyan? Gulat na tanong ni Ve. Sila kasi ni Aida ang may dala ng food tray para sa mag-inang nagkukulong sa loob ng kwarto. Ayaw kong papasukin. Sasabay nila ako sa inyo. Nakangiwing sagot ko. Nagpipigil naman sila sa pagtawa. O Marian, ito na po ang breakfast nyo. Sigaw na tawag ni Aida na may kasamang katok sa pinto. O Marian! Ulit niyang tawag nang wala pang sumasagot sa kabilang pinto. Ma'am Christine, kayo po pala. Ito na po ang breakfast nyo. Sabi ni Aida nang bianan ko ang nagbukas ng pinto. Good morning po, ma. Bati ko naman sa bianan ko pero hindi ako pinansin. Ako na magpapapasok. Seryosong tugunan niya. Hindi pa din ako pinapansin. Ma, pwede ko po bang makausap si Marian? Nakikiusap na sabi ko sa bianan ko nang makaalis ang dalawang kasambahay. Ayaw kanyang makita at makausap. Diretsang sagot ni Mama Christine. Halata ko pang parang galit din siya sa akin dahil matalim ang mata kong tumingin. Mahal, kausapin mo ako. Sigaw kong tawag sa asawa ko na isarado ng bianan kong pinto. Mahal, hindi mo naiintindihan. Magpapaliwanag ako. Nangingilid na ang mga luhang sigaw ko sa asawa ko. Mahal, please pakinggan mo naman ako. Tuluyan na akong naiyak. Nang ilang minutong hindi pa din ako pinagbubuksan ng pinto. Bitawan niyo ako. Sigaw ko sa mga kaibigan ko. Pilit nila kasi akong inaalis sa harapan ng pinto ng kwarto ng bianan ko. Gusto ko makausap ang asawa ko. Mahal, kausapin mo ako. Magpapaliwanag ako. Lumuluha ko ng tawag sa pangalan ng asawa ko pero wala pa din ako naririnig mula sa kanya o nagbubukas ng pinto. Palipasin mo muna bro, ang init ng ulo niyong pareho. Awat sa akin ni Hermon. Hindi, bitawan niyo ako. Kailangan ko makausap ang asawa ko. Kasalanan niyo kasi kung bakit galit sa akin ngayon ang asawa ko. Sigaw ko sa kanila. Binuhat na nila akong apat papunta sa minibar. Pangit mo pala kapag umiiyak. Pangasar pa ni Dada. Natawa sila pero nagpupumiglas pa din ako. Kaya lang hindi ko talaga kaya silang apat. Wala pang gana ang isang binti ko. Ibalik niyo ako sa asawa ko. Sigaw ko pa din sa kanila. Natigilan naman ako nang bigla akong nakaramdam ng sakit sa kaliwang braso ko. May ini-inject pala si Eden sa akin. Buti nga ikaw kasama mo ditong asawa mo kahit hindi ka pinapansin. Kami malayo. Pangaasar pa ni Dada. Hindi na ako nakasagot dahil bumigay na ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa nawalan na ako ng ulirat at kamalayan sa paligid. Hindi ko talaga papapasukin o kakausapin si Ricky. Talagang gigil na ako sa kanya. Tsaka wala yata silang balak makipag-usap sa mga reporter at itama ang kumakalat na balita tungkol sa amin. Ano mangyayari kung magkukulong lang sila dito sa loob ng bahay? Yung kalaban sige pa din ang paninira sa amin.
Nagtataka naman ako sa kanila dahil wala pa silang aksyong ginagawa sa naninira sa amin. Talaga nga yatang mga nasisiraan na sila ng pag-iisip. Galit na din si Mama kay Ricky kaya hindi din niya pinapasok nung magdala ng breakfast namin ng mga kasambahay. Ayoko mamangyari na madamay pa si Mama sa alitan namin mag-asawa ay hindi ko naman magawa dahil nga hindi ko na nakayanan ng kinikim-kim kong sama ng loob. Kumain na daw siya nung tanungin ko kay Aida at saka nakainom na ng gamot. Mabuti na nga lang at hindi na umuwi si Eden. Nagaguide niyang mainam si Ricky sa mga gagawin nito at iinuming gamot. Hanggang sa makarinig kami ng sigaw ulit ng asawa ko. Parang palayo ang boses bas sa dinig ko ay inilalayo siya ng mga kaibigan niya sa labas ng pinto ng kwarto ni Mama. Kaya impit akong napahagikik. Para kasing baboy na kinakatay ko makaatungal hanggang wala na akong narinig na boses niya. Saan naman kaya siya dinala ng mga kaibigan niya? Tsaka akala ko ba'y magkakagalit ang mga yun? Bakit hindi umaalis? Ano kayang gagawin nila sa asawa ko? Pabalik-balik tuloy ako ng palakad-lakad sa loob ng kwarto ni Mama. Iniisip kung baka pinagtutulungan na nila ang asawa ko para makauwi na sila sa mga pamilya nila. Gusto ko na silang labasin pero nahihiya ako. Baka sabihin ay hindi ko naman pala matitiis ang asawa ko nakipagmatigasan pa ako. Upo ka ng bata ka. Kanina ka palakad ng lakad, nahihilo na ako sa'yo. Sita ni Mama sa akin. Pagkaraan ng ilang minutong patuloy pa din ako sa paglalakad. Baka po kasi kung anong gawin nila kay Ricky. Nakangiwing tugon ko. Di puntahan mo. Saad ni Mama pero humaba lang ang uso ko. Hindi ko masabi kay Mama na kanina ko pa nga gustong puntahan si Ricky. Pero baka pagtawanan lang nila ako. Baka sabihin hindi ko naman pala matiis nagmatigas pa ako kanina. Humiga na lang ulit ako sa kama at kunwari inaantok. Hindi talaga ako lalabas sa kwarto ni Mama at makikipagmatigasan ako. Siguro naman hindi siya pababayaan ng mga kasambahay namin at hindi siya ipapahamak ng mga kaibigan niyang hindi ko din maintindihan ng mga ugali this past few days. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising lang ako nang makarinig ng ingay sa labas ng kwarto na parang madaming tao. Tulog din si Mama sa tabi ko kaya dahan-dahan akong bumaba ng kama at pumunta sa banyo para mag-ayos ng sarili. Kinakabahan tuloy akong hindi ko mawari. Lakas loob na akong lumabas ng silid tulugan ni Mama. Bahala na kung ano sasabihin nila sa akin basta kinakabahan ako. Baka kasi kung ano na nangyari sa asawa ko. Ano pong ibig sabihin nito? Takang tanong ko paglabas ko sa sala. May 2 pulis kasi at nakaposes ang mga braso ni Nash na umiiyak at nakaluhod sa harapan ni Ricky. Kaya sa akin nabaling ang atensyon nilang lahat. Kumpleto silang 5 magkakaibigan na nandito sa sala. Mahal? Marian, bakit ka lumabas? Sabi niyo natutulog. Dinig kong sabi nila. Lagot, huli pero hindi kulong. Ano ka kung nangyayari? Ano to? Naguguluhan kong tanong pero wala pa ding sumasagot sa akin. Mahal, mamaya na lang namin ipaliliwanag sa'yo. Pag-alis nila. Sambit ni Ricky. Yung 2 pulis at si Nash ang tinutukoy nilang aalis. Sandali lang ako hindi lumabas, may ganito na palang nangyayari. Wala pa akong kaalam-alam. Naiiyak kong sabi. Nangihina tuloy ako na paupo sa sofang nandoon. Mahal. Dinig kong tawag ng asawa ko. Naramdaman ko lumapit siya sa akin saka ako niyakap. Shh! Ipaliliwanag namin sa'yo mamaya. Don't cry please. Pangaalo niya sa akin pero patuloy pa din sa pagtulo ang mga luha ko. Hanggang sa napahagulhol na ako. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko this past few days. Madali na din ako mairita. Kunting pagkakamali lang ay mas nagiging emosyonal ako kahit sa maliliit na bagay. Shh! Tahan na. Sabi pa ng asawa ko. Manang, pahingi nga pong tubig. Sigaw nito sa mayordoma. Bro, ikaw na ang kumuha ng tubig. Baling pa nito sa isang kaibigan. Nadinig ko naman na may tumayo para pumunta sa kusina. Pagkaalis nila mag-uusap tayo. Shh! Pangalo pa niya sa asawa. Sige pa din siya sa paghagod ng likod ko. Ito ng tubig. Dinig kong may nagsalita. Nang itaas ko ang ulo ko para uminom ay si Erwin pala ang kumuha ng tubig sa kusina. Salamat. Saad ni Ricky. Tinulungan niya pa akong hawakan ng baso. Relax. We'll explain to you later, ha? Saad ni Ricky. Hinawakan pa niya magkabilang pisngi ko. Tumango lang ako. Mga sir, dadali na po namin si Mr. Nash sa presinto. Punta na lang po kayo doon para po sa pagsampa ng kaso kay Doc Carlo. Dinig kong bili ng isang pulis.
Naguluhan naman ako kung bakit sasampahan nila ng kaso si Doc Carlo, ang doktor at therapist ni Mama. Kahit maraming katanungan sa isip ko, tumahimik na lang ako. Hihintayin ko na lang na sila mismong 5 ang magpaliwanag sa akin ng mga dapat kong malaman. Pwede po bang abogado na lang namin na magsampa ng kaso at magpaliwanag sa mga media? Tanong ni Hermon, kaya mas lalong nangunot ang noo ko. Pwede naman po. Papuntahin niyo na lang po sila sa presinto. Magalang na sambit ng isang pulis. Sige po, tatawagan po muna namin sila. Tugon naman ni Hermon ulit. Sige po mga sir, mauna na po kami. Ma'am, alis na po kami. Paalam ng pulis sa amin. Sige po, salamat. Pilit ang iting sagot ko sa mga alagad ng batas. Lumabas na nga silang hawak sa isang braso si Nash. Hinatid nung 4 na magkakaibigan sila hanggang sa sasakyan na patrol car. Lalong lumakas ang atungal na iyak ng binatang nurse. Nangihinang napasandig ako sa sandalan ng sofa at saka tumingala sa kisame. Ano bang kasalanan natin at nagkaganito tayo? Wala naman tayong inagrabyado, di ba? Naiiyak ko na namang sad sa asawa ko. Shh! Saway sa akin ni Ricky. Sa ibang sasabihin ko pa. Hinilan niya ulit ako sa braso. Kaya napasandig ako sa malapad niyang dibdib. Wala tayong kasalanan. May mga tao lang talagang hindi makontento kung anong meron sila. Tugon ni Ricky. Matagal kaming magkayakap lang hanggang sa pumasok ulit sila Hermon. Pero kasama na ang mga magulang ni Erwin at Louie.